I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy pong binabantayan ng low-pressure area na inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa satellite image ng Weather Central, makikita po ito sa timog silangan ng ating bansa. Sa pinakahuling taya ng Pag-asa, namata nito sa layong 930 kilometers sa silangan ng Mindanao. Kung hindi raw po magbabago ang galaw nito, posibleng kinaumagahan bukas, tuluyan na itong makakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Tingnan naman natin ang taya ng panahon sa buong bansa. Asahan po ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Bunsod po yan ng hanging habagat. Sa mga taga Metro Manila, huwag na pong kalimutang magdala ng mga panangga sa ulan dahil magiging maulap at maulan po sa maghapon hanggang mamayang gabi. Ang Visayas, makakaasa naman po ng mas magandang panahon. Mas magiging madalas ang pag-ulan naman sa bahagi ng Mindanao, lalo na po dyan sa mga lugar sa kanlurang bahagi. Habang ang natitira pang parte ng Mindanao ay makakaranas ng mas maaliwalas na panahon. Dumako naman po tayo sa China kung saan patuloy na nananalasa ang masamang panahon. Halos 100 na po ang patay dahil sa grabing pagbaha na nararanasan doon. Sa Northern China, isang tulay patungo sa isang mountain resort ang inanod ng flash flood. Dahil dito, stranded ang may 70 turista. Daandang residente naman ang inilikas. Sa Guizhou, aabot na sa 70,000 ang apektado ng pagbaha at landslide. Mula po nung Sabado, aabot na sa 6 na milyon ang nasalanta ng mga kalamidad na dulot ng masamang panahon.